Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagdadalamhati pero balot ng katanungan ang pamilya ng naval officer candidate ng Philippine Navy na nasawi sa kasagsagan ng kanyang training sa Zambales. Na-heat stroke umano ang kadete matapos ang 5-kilometer run. Pero gate ng pamilya, pinaghandaan at nakakondisyon ang katawan ng kadete bago sumabak sa training. Sagot ng Philippine Navy, walang foul play. Nakatutok si Dano Tingkungko. Parang nangihinayang ako, sir, na hindi ko siya talagang pinilit na talagang wag po nga. Namimiss ko siya, sir. Lahat. Namimiss ko po siya. If only sana, sir, makausap ko siya at masasabi na sa akin kung anong nangyari. Sana kung pwedeng way na gano'n. Yun ang inaantay ko. Pero wala. Abot-abot ang hinagpis ni Stella Bunoan sa sinapit ng kanyang 25 taong gulang na anak na si Aldwin, isang naval officer candidate ng Philippine Navy. Pumanaw noong July 22 si Aldwin sa kasagsagan ng kanyang training sa Zambales. Bagay na labis na ipinagtataka ng kanyang pamilya, lalo't kilala nilang athletic at health conscious si Aldwin na isa ring licensed private pilot. Tumuloy na po ako sa hospital. Pagdating ko na po doon, naka-intubate na ang anak ko. Nasa ICU na po siya. The doctor was trying to ask. Kasi ang tumalabas na po sa lungs niya, dugo na may tubig, na may marami pong phlegm. Ang unang sinabi sa akin nung tinanong ko, na heat stroke. Kung heat stroke po yan, hindi ganyan nakalakasan ng bata. And with ang talagang nakakondisyon yung katawan niya. Kung heat stroke lang na sinasabi, bakit ganun po ang nangyari? ICU po kaagad. Nawala ng malay yung anak ko. Hindi na makausap. Ayon sa Navy, umaga noong July 21, nakaranas ng pagkahilo at panginginig si Aldwin matapos makumpleto ang isang 5-kilometer run sa Naval Station Llovigildo, Gantioque sa Zambales. An initial medical assessment considered cardiac arrhythmia, heat exhaustion, and electrolyte imbalance. He was subsequently transferred to Ulticare Medical Center Incorporated for intensive care, where he continued to receive treatment under the same working diagnosis. The medical cause of death was identified as a severe infection affecting the central nervous system with a compromised respiratory system. Sa statement ng Philippine Navy, wala raw nakikitang indikasyon ng anumang foul play sa pagkamatay ng kadete sa ngayon. Pero duda ang pamilya ni Aldwin. Iba yung nararamdaman ko ng isang ina. May nangyaring iba. Iba, sir, hindi ganun. Hindi po ako naniniwala kasi physical fit po yan. Basketballista po yan na kahit ang fourth quarter, hindi po yan pinapuupo. At nakakondisyon po yan. He prepared for it. 8 araw na raw mula nang pumanaw si Aldwin, wala pa rin daw nakikipag-ugnayan sa kanilang opisyal ng Navy. Magiging fair sila sa kanilang investigation, sir. And then talagang we need an answer. And our son and the family needs talaga justice for Aldwin kung ano yung nangyari sa kanya. Pero sabi ng Philippine Navy, agad nilang ipinagbigay alam sa pamilya dulnuan ang sinapit ni Aldwin. Education and Training Command Philippine Navy extended its deepest condolences to the family and loved ones of Officer Candidate Bunuan. The command has personally reached out to his family and continues to provide the necessary support and assistance during this difficult time. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang alok online ng isang grupo para mapababa umano ang electric bill kapalit ng hanggang 20,000 pisong bayad. Ang modus na posibleng makaengganyo ngayong napakamahal ng kuryente, alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Kapalit ng one-time payment na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Kaya raw mapababa ng grupong ito ang electric bill ng gustong kumuha ng kanilang serbisyo. Kung gaano kababa, nakadepende raw kung ano ang gusto ng customer. Pero mali ang kanilang napiling katransaksyon. Dahil pagkatapos nilang ilagyan ng isang uri ng device, ang metro ng inakala nilang customer sa Cavite, agad silang inaresto. Entrapment operation pala ito ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP at ng Meralco. Nung kausapin natin sila kami kung mayroon 31 na household
o electrical meter na non-ampere na pila. Kanya-kanya ang papel ng tatlong arestado. Merong elektrisyan, negosyador at driver. Ayon sa pulisya, matagal na nag-aalok ng iligal na serbisyo online ang grupo na pawang mga taga Metro Manila. Actually, lineman nila ito. So, ibig sabihin, nagtatrabaho din sa kanila. Advice ko sa Miracle din na i-double check din yung mga third party na ginagamit nila, yung mga lineman nila. Bagamat may alam ang isa sa mga sospek sa linya ng kuryente, hindi pa rin daw maaalis ang posibilidad na baka pagsimula ng sunog ang mga ginalaw na metro ng kuryente. Pero ang mas nakakaawa, sabi ng PNP-CIDG, ay ang karamihan ng mga power consumer nasasalo ng pagbabayad ng ninakaw na kuryente o yung tinatawag na system loss charges. Yung mga kababayan natin wala kamuang biglang tumataas po yung electric bill nila. Yun nga pala, yung pala yung mga nanakaw na electric power ng mga iba nating kababayan. Sinampahan na ng reklamo paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act ang mga suspect. Nakakulong pa rin sila sa CIDG Calabarzon at wala pang pahayag sa ngayon. Nag-iimbestiga na rin ang PNP-CIDG para malaman kung sino-sino ang mga kumuha na ng serbisyo ng mga naarestong suspect para mapanagot din sila sa matagal ng problema ng nakawan ng kuryente. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nasunugan ng halos 30 pamilya sa residential area sa Pandacan, Maynila. Ang pagresponde, ginamitan pa ng thermal drone. Nakatutok si Bam Alegre. Sa cellphone video na ito ni France Joseph, malapitan ang tanaw habang nasusunog ang isang residential unit sa barangay 830 Pandacan, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Umabot hanggang ikatlong alarma ang sunog na ito. Ang pagresponde sa sunog ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ginamitan ng makabagong teknolohiya. Thermal drone upang matunton ng mga bumbero ang mga lugar sa residential building na pinagmumulan ng apoy. Sa video naman na ito mula sa mga rescuer ng lungsod ng Maynila, ipinakita ang pagsagip sa isang person with disability sa nasusunog na gusali. Nang magliwanag, ganito yung lawak ng pinsala. Yung mga unit sa mga matataas na palapag ang napuruhan. Hanggang ngayon, problema pa rin ang supply ng tubig. Pahirapan ng pag-apula sa apoy sa magdamag. Nakikiusap na ang mga bumbero sa mga residente para magsagawa ng bucket relay para magkaroon ng supply ang mga fire truck. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, isang bumbero pa ang nasugatan at kailangan bigyan ng pangunang lunas. Sumatotal ayon sa Bureau of Fire Protection, 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog o humigit kumulang 150 na individual. Walang ulat na may nasawi o nasugatan sa mga residente. Kami, yung bahay ko, nasusunog na. Dati doon lang yung sa isa kumalat na. Wala kaming nadala, sa sarili lang namin. Bilis kuya, parang segundo lang, wala kang nagising na lang kami. May apoy na doon mismo sa pinakapintuan ng bahay na nasusunog. Mostly, yung 4th floor ang totally na damage. Then nag-start yung apoy sa room 423. Nagkataon yung room 423 ay wala yung may-ari, walang naninirahan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy, pati ang halaga ng pinsala kaya hindi pa nagpaunlak ng panayam. Fire under control ang sunog ng alas 8 ng umaga at tuluyang naapula pasado alas 9 ng umaga. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Unusual o hindi pangkaraniwan ang ginawang pag-withdraw sa bangko ng mga tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Bukod kasi sa laki ng halaga, cash ang ginawang withdrawal ng pera. Sinabi po yan ng dalawang testigo na dating mga manager ng Land Bank, pero nilinaw din nilang hindi naman daw ito illegal. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, sinimulan na ngang ilatag ng prosecution yung kanilang ebidensya para dito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund. At dalawa nga pong dating manager ng Land Bank ang iniharap nila dito sa impeachment court. Laman ng kahong ito ang mga dokumentong may kinalaman sa paggamit umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds.
Hudyat na simula na ang paglalatag ng ebidensya sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay sa umunay maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds na dumaan sa tanggapan ng bise at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Naglatag ng opening statement si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para sa prosecution. Pero tumutol agad ang abogado ni Duterte dahil meron daw sinasabi si De Lima na conclusion of fact and law na dapat ay nanggagaling sa mga testigo. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow your honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iniharap ng prosecution ang una nitong witness, si Violeta Consentido, the branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, nung panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash, gamit ang 4 na checking tig 125 million pesos bawat isa. Ang mga tseke may petsang December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Ayon kay Constantino, unusual o kakaiba para sa kanya ang transaksyon dahil sa laki ng halaga at dahil cash ang withdrawal. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pero ayon sa branch manager, lehitimo naman at hindi ilegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin daw nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ang perang withdraw nilagay daw sa 4 na bag. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it.
Sumunod na tinawag bilang witness si Nenita Camposano, dating bank manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential fund ng BICE nung DepEd secretary pa siya. 3 cheque ang winidraw sa account ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer daw, ang nagpupunta sa bangko at lumalabas daw ito sa fire exit dala ang pera. Gaya ng naunang testigo, sinabi ni Camposano na unusual o kakaiba ang transaksyon ng DepEd. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal Wala po. kayo nakita. Hindi na nag-cross-examination ang depensa kay Constantino pero may tanong kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Vicky, sa susunod na linggo, 3 witness ang pinapatawag. 2 po dito ay mula sa Commission on Audit at isa po ay direktor ng House of Representatives. Vicky? Sandra, noong nakaraang linggo ay napag-usapan ni na Senate President Win Gatchalian at Senador Chis Escudero ang pagbabago sa takbo ng impeachment trial para nga mapabilis ito. Sabi nila, pwedeng tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat naman sa Article 1. Pero kanina, sinimulan na ang paglalatag ng prosekusyon ng ebidensya para sa Article 1. Ano ang nangyari sa napag-usapan ni Gatchalian at Escudero, Sandra? Vicky, nabanggit nga yan ng presiding officer kanina nung magtatapos na yung trial at sinabi niya na hindi na itutuloy yung proposal na yon dahil nga ang depensa po ay hindi pumayag dyan sa arrangement na yan dahil ayon na rin sa kanila ay napaghandaan nila yung dating setup na ilalatag muna yung prosecution, yung kanilang mga depensa para doon sa 4 na articles at saka lamang po maglalatag na ebidensya ang depensa. So, sa ngayon, Vicky, ay hindi matutuloy ang panukala na yan. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, doble ingat kung na-scam na kayo at may mag-alok na tutulungan kayong mabawi ang pera. Double scam yan ng sindikatong nagpapanggap na mula po sa gobyerno at maniningil lang ng bayad para tangayin din. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Have you been scammed online? Napanood nyo na ba sa social media ang mga videong gaya nito? Investigation and Coordinating Center is committed to helping individuals who have become victims of online scams and fraud. Mga maaksyong video ng police operation sa social media page na nag-aalok ng tulong na maibalik ang pera ng mga na-scam online. Nakabandera pa ang logo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Pero ang online propagandang ito, peke, at pinapakalat ng mga sindikato para ma-scam ang ibabayad nyo sa kanila. Ayon yan mismo sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. They will inform you that they are capable of recovering the amount defrauded. So, yung na-scam sa'yo, may ibabalik. Mayroong sa'yong kakausap na magpapanggap na police, especially related sa ACG. Ipapakausap ka rin sa isang lawyer. Then, to include financial expert at pag-uusapan nyo ang mechanism at procedures sa recovery ng amount na nawala o na-scam sa'yo. Ang 71 taong gulang na pastorang si Gloria Villanueva Dumia natangayan ng $46,000 o kulang 3 million pesos sa isang online investment scam. Ang galing-galing na makipag-usap. Sabi ko, mag-pray tayo, hindi mo ako lulukuhin. Sabi ko, nag-pray po pa kami. So, pastor ako, nag-pray pa. So, paniwalang-paniwala ako. Makukuha mo yan, $500,000. Mayaman ka na dyan. Bibigay pa sa iyong bonus. May $78,000 po na bonus. So, sabi ko, ba, malaki yan, okay yan. Wala pong ibinigay kahit piso. Kaya nang makita niya ang peking propaganda ng nagpanggap na CICC, nagpatulong siya. Hiningan siya ng processing fee at nang ipadala ito, binlock na
si Pastora. Sana hindi po kayo ma-scam. It's not easy. Nung malaman ko po na scam na yon, yung babayaran ko na matanggap ko, maloka-loka po ako. Parang gusto ko na lang mamatay, ganun. Hindi nila alam, sila ay na-double whammy. Nabiktima ka na ng scam, mabibiktima ka uli. Fake ang identity nila. So hindi sila totoong connected sa mga institusyon. Matapos ilapit ng Pastora sa PNP-ACG, nahuli na ang isa sa mga nang-scam sa kanya online. Babala naman ng PNP-ACG, bukod sa peking bidyong ipinakita namin kanina, gumagamit din ng mga sindikato ng kinopyang mukha ng spokesperson ng PNP-ACG na si Police Captain Wallen Arancilio. May numero ito sa ibaba na pwede umanong kontakin pero hindi yan kay Arancilio at hindi siya konektado sa grupo. Even kami na PNP officers ay pwedeng magamit doon sa pang-e-scam. So, ang paalala po ng PNP-ACG sa mga kababayan po natin, maging mapanuri po at huwag magpaloko doon sa mga napopost na mga advertisement online. Kung kayo ay na-scam, doon po kayo dumiretso sa PNP-ACG field units. Dito sa ating bansa, wala pa naman tayong mga authorized na online recovery and legal service provider. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng Malacanang ang mga puna ni Vice President Sara Duterte tungkol sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at umano'y kawalan ng leadership ng mga namamahala sa gobyerno. Sa gitna niya, nilinaw rin ng bise na walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang makakalabas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention ng International Criminal Court o ICC. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands, nilinaw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang naging pahayag tungkol sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, wala siyang sinabi sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa London itong nakaraang Sabado na lalabas na ang dating Pangulo sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon. Sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. Natanong din ng bise, kaugnay sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan, sangkot ang ilang kabataang estudyante. Gana nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, kung saan 3 estudyante ang nasawi. Sinisi ng bise ang kawalan umano ng leadership ng mga namamahala sa gobyerno. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. That is a manifestation of a weak leadership. Sagot dyan ng Malacanang, mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay marisolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan. Sinagot din ng palasyo ang naunang sinabi ng bise na di siya nanood ng SONA dahil aksayang panahon o waste of time umano ito ng sambayanang Pilipino. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. Huwag tayong sumunod, sino man na nag-uudyok
na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Nasa The Hague muli sa The Netherlands ang bise para dalawin ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pag-uwi sa bansa. Muli raw niyang dadalawin si Senador Rodante Marcoleta at ilang pang individual na nakadetine. Nitong hapon, nagsagawa ng pagtitipon ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa harap ng International Criminal Court o ICC, kung saan may kinakaharap na kasong crimes against humanity ang dating Pangulo. Inaasahang dadalo riyan ang bise. Pero sa naunang event, ipinahayag niya ang mensahe ng ama. Huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.